Ayan. Please have a seat. And of course, please welcome them. Sige, I will have... sige, go. JP. Ayan. Alright. Encho ko na rin. Sir Enchong D! Ayan, Enchong! Morning. Okay, picture pag may time. Enchong. Okay, and of course, our lead actress, Miss Erich Gonzalez! Good morning! Hi, yeah. Good morning, sir. Parang prinsesa, the whole promo si ano no? Si Erich talaga, oh. Hi, nice to Okay, see you. ayan. Tayo Okay, so we'd like to hear from JC. Erich. Mga wala ng pahinga tong cast natin. Jace, bati mo ng mga vloggers. Please. Hi, good morning. I'm Liz. Don't worry, you're not. Ito yung nabutan ko. Good morning po sa inyo lahat. Ayan. Enchong, please. Good morning. I'm excited sa vlog ko. Correct? Lahat ng artista ito talaga nilook forward. And of course, Miss Erich Gonzalez. Good morning po sa lahat. I'm happy to see familiar faces. Yes. Maraming salamat po for supporting Once a Princess. Yes, and of course, like to acknowledge our Tita Ethel. Tita Ethel is there. Kain na po Okay. kayo. Manay, go! Ano, kakain tapos nag-vlog. Priority daw ang food. Go! Priority. Sa inyong dalawa. Oo. So, itinerve lang para masabing may food. May props. Chika. Nagpa-props si May. Magaling tayo sa Thank food you. props. Chika. Ayun. So I'd like to, ngayon po palalabas namin kasi we've shown this nung una. This is the updated version of the Take One, the making of Once a Princess. Trailer and the making. Dito naman po. Sure. Thank you. Oh! Wala kayong choice. Ay, up volume. Panoorin niyo po. Nag-grow Wait, talaga sa ako nag-grow, nag-evolve as an actress Yes. and as a woman. Ngayon gusto kong malaman, Erich, how do you feel na ang billing mo may iisa na lang, isang linya na lang, nag-iisa ka sa linya at may end pa? Ano po ba ibig sabihin ng may end? You were given a real good feeling in this Okay po ba movie. yun? Yes, oo. So, Hindi ko alam. Pero sinabi niyo pong okay yun, so okay din po ako. Oo, ano lang kay Tita. Pero hindi naman po yun sa akin importante talaga. Dahil ako naniniwala ako lahat naman, di ba, ng artista, kahit maliit o malaking role yan. Pag magandang project na napasama ka, blessing po talaga yun. Siguro bonus na lang po yun. Opo. at saka ikaw pang title role. Ang ganda na ng billing Mahirap mo. naman po maging princess si Jason at si Encho. So ako na lang ang princess. So, you should be like a queen. Tapos isa pa, nagkaroon ka na ba ng isang bagay na magmalimong desisyon? Correct. Very powerful yung part niya sa trailer. Ano? And you Siguro lost po para sa everything. akin sa buhay ko, kung nakagawa man ako ng maling desisyon, siguro po, no regrets yun. Kasi, mas pagsisisihan ko kung hindi ko nagawa yung mga bagay. Di ba, we should all take risk. Kasi we only have this one life to live and kailangan matapang tayo at embrace natin yung mga change at maging open tayo sa lahat ng possibilities. At saka manay, dito naman po sa showbiz, di ba, lahat may mga pagbabago everyday po yan. Kaya kailangan open tayo talaga palagi. Yun po, at lagi tayong dapat everyday may mga natututunan po tayo at i-apply natin yan sa buhay natin. And si JC, ikaw, may mali ka na bang Decision sa buhay na Where i-regret. which you regret, Well, and then in the end realize never na ako you learn. nag-consider po na meron akong maling nagawa. Not that I'm saying naman na malinis talaga akong tao noon, hindi ako gumagawa ng mali. Pero lahat kasi ng pagkakamali na sa tingin ko, kaya pang ayusin. Naayos ko naman, tapos lahat dinadala ko siya through experience na lang. Parang tulad sabi niya, Rich, no regrets sa kahit ano, kasi lahat naman yun makakatulong sa experience ko bilang isang tao, di ba? Ay, in-encho, diba ang tanong mo? Encho. Nag-ready pa naman si Tita. Yan sa dialogue, nasa dialogue mo dyan, sinabi mo na hindi hinahanap ang pag-ibig. Kusang dumarating. Yung bang babae sa buhay mo ngayon, dumating lang ng kusa? At anong paraan? Parang dumating lang po ng kusa kasi hindi sobrang unexpected lahat ng pangyayari. And
Kaya din siguro nung nalaman nyo lang din, unexpected lang din. So, tapos nung nakita ko na headline, ay unexpected din. So, ano lang po siguro, ako naniniwala ako na hindi mo naman kailangan hanapin eh. Kasi kapag hinanap mo, baka mamaya mas madaling mawala. Pero kapag dumating sa'yo, baka sundan ko lang. Paano kung hindi mo tayo? Parang, hindi naman siguro uusbong ko. Ang gaganda ng mga Nalinalingan aura sila. nilang Oo, tatlo. yes. Ngayon ang last Kasi Wednesday na tayo. Ang last ko, the power behind Skyline. Intro na muna natin dito. Please do the honor of introducing our producer, Ikaw na lang. Mr. Enrico Santos and Skyline. Ilang beses tayo nakikita, hello. Napansin ko lang, parang napaka-paborito mong artista si Marriage. Elise. Ah? Why are you giving her one movie? Princess Ang mga iba-iba ang genre. Paborito ko naman po si Erich, even in Skylight, Orange Star. Nag-trabaho kami sa Sudden Beats Magic, and then sa Skylight, Lucky Charm po si Erich dahil siya ang nagbigay ng first breakthrough dun sa Corazon. The very unusual and difficult material na siya nagpahit. So sabi natin, pag si Erich sigurado lagi. Unusual and difficult na naman ito. So Erich, ikaw na naman ang magdala. Pero grabe, hindi na po ako ito. Kasama ko naman sila. Malaki po kami sa cast. Nagturuan na. And Loris Gillian, syempre. So sama-sama na po lahat. Okay na, tita? May pagpupulong pa po. Kinakonsult pa. Sir JV, okay na po ba? Okay, next question will come from... Who would like to ask the next question? Can you share the mic for whoever? Si Jude, I know Jude has a lot of questions in mind. Hindi ka nagtanong ng press con, kaya ngayon ka magtanong. You did? O iba naman ngayon? Okay, go. Congratulations everyone and good morning and good afternoon. This is for the actors. As actors, were there any particular scenes that you realize na you have to overcome your limitations? Or were there scenes that pushed you to the limits? And how was the experience in overcoming those limits? Malinaw naman, ano? It's hard. It's in English eh. Hindi mo Tagalog. Why not? I prepared siya. Meron kayong anong challenge? Or meron ba silang limitasyon na na-overcome? Ay, o tinagaan talaga. Ayun. Okay, go, Chom. Kaya mo yan. Siguro yung katulad nga nung sinabi ko nung press call, mahirap sa akin i-control yung... Si Echo May kasi action! Ayan! Woo! Paano isa pa isa? Ay, may tunog yung kanina. Oh! Hindi, so, mahirap para sa akin lalo na kapag masaya ako, kapag pakiramdam ko kompleto, kung busog ako, mahirap i-control yung kasiyahan ko. I always smile, I always talk, I always move. And dito sa pelikulang to, siguro yun lang yung sinurpass kong limitation na you just have to be like a boss. You have to be this intimidating person na kapag nakita ka nila, mararamdaman nila kung ano yung pinoportray mo. And I think that's kind of a challenge for me at the same time. Oo, not the usual na happy person, pero yun ang challenge sa kanya. Dai, ikaw. Hey, Jude. Wow. Para sa ito. Sana magustuhan mo yung answer ko. Hindi. Ako naman kasi I'm always up for the challenge, di ba? And dito sa pelikulang ito, na-challenge po talaga ako kasi nag-start kami dito sa movie na yung part 1, mga bata kami, mga estudyante. So, andun yung paano ba siya gagawin na may difference. Kasi sa part 2 naman, working na kami. So, adult siya. So, medyo challenging siya kung paano mo ma-differentiate yung young at nag-adult na kayo. At dito rin kasi, iba naman siya sa mga nagawa ko, masasabi ko po na ito yung pinaka-mature ko. Not because mature na, matanda na. Pero when it comes to experience din talaga, si Erin, ibang klase yung pinagdaanan niya sa buhay niya na hindi biro from
a princess like talaga na she has everything, and then sa isang iglap na wala lahat. So imagine, mangyayari yan sa totoong buhay, napakahirap talaga, di ba? So, yun yung kailangan kong isa puso, dahil yung character na yun, ako lagi yung character, hindi ako si Erich. So, yun po, every time na pumupunta ako sa set, lagi akong ready, at kung ano man yung hihingi ni Direk, kaya kong ibigay, handa akong ibigay sa kanya ng buong buo po. Ay, lalim-laliman si Day. Bongga. Tapatan mo yun, JC. Tapatan mo. Kaya niya yun. Kaya mo yun. Pressure. Yung character, mahirap talaga gawin. Kasi, nasabihan ako to do the character, yung role, ano lang, naumpisahan na nila yung movie, na hindi nila sinushoot yung character ko. Tapos, pumasok ako dun sa movie na hindi ko naman masabi na hindi ako prepared. Kasi syempre, biglaan naman din lahat nangyari. Tapos, the night before ko lang nabasa yung script before ako pumunta doon sa first shooting day. Tapos, doon ako nag-workshop kay Direk Loris before yung first scene namin. So, buong movie, hirap na hirap din ako mag-focus kasi pumapasok din ako sa shooting ng walang tulog. Dahil galing ako sa ibang taping naman din. So, ayun, nagawa ko siya with the help of Erich and Enchong. Kaya palagi ko sinasabi na swerte ako na sila yung katrabaho kasi nga alam nila kung ano yung pinagdadaanan ko sa buhay. Di ba? Di ba? Walang tulog. Tapos di ba? Supposedly, ano ka na dapat cranky ka na dapat, mahirap ka na dapat kausap. Pero since mababait nga yung mga kasama ko at very generous sila pagdating sa pagbigay ng mga acting skills nila, di ba? Nagawa ko yung character na maayos. And si Direk Loris, hindi niya ako binabayaan. Every now and then, nagbibigay siya ng tips on how to attack the specific scene. So, ayun, natapos ko siya ng maayos and hopefully, magustuhan niyo yung ginawa ko. Okay, Jude. Thank you po. Na. Thank you. Okay, next question. Sir Rico, kasi sa Wednesday showing na tayo. After watching the movie, ano yung mararamdaman namin as viewers? Una, mararamdaman natin na iba ng Erich Enchong ito. In fact, masasabi ko pa si JC, napapanood ko sa iba niyang teleserye na parang nakaya niya kasi home territory mo nga ito eh. Ang galing mo mag-gray character. Pero sabi nga ni Enchong na nilimit niya ang sarili niya from the perky person that he is to someone na nag-shift from that to grave at serious tapos babalik sa mature pero in love pa rin tulad ng bata siya. So may tatlong shift si Enchong dito. And same with Erich, from a princess to a poor girl. So at the very least makikita natin ang napakalaking pagbabago ng acting, evolution, and journey ni Erich at ni Enchong. Also as a love team, baka I would say na hindi na sila love team as much as a dramatic team up. If I were to compare nung mga bata pa kami, wala pa kayo, maybe Vilma Christopher movies, yung hindi na... Yun din nasabi ko kanina. Yun din sabi ko kanina. Damdam ako. Damdam ako yung may ganong feel yung pelikula. Okay, ako Diyos. Okay. Oo nga. Gusto ko parang masabihin, Ann Curtis Derek, pero ayun na. Ayan, nagalit. TV5 ba sinabi ko. So, ayan, nabuhay naman ulit. Okay. Ayan. Ayun. So, sa mga fans, you will see a very different pair of love team here and add JC to the mix who provides the electricity and the tension and the drama. Makakakita kayo ng ibang klaseng love triangle. But as a story, I would like to say na kahit papano, dahil maraming ginawa ang Star Cinema ngayon na mga romances under the Summit Books, makakakita tayo ng sinadya naman namin ibahing style mula sa Precious Hearts kasi ito. At marami pa ibang Precious Hearts books na binili. Makakakita tayo ng meron pa rin teen, may young adult, pero may mature na love story. So shinip talaga namin yung love story to maturity. So you will see a mature adult relationship drama na paglabas ninyo, pag-uusapan nyo pa kung sino talaga ang tama, sino ang mali, sino ba nagkamali, saan exactly nagkamali. At kung kayo ay nasa ganung sitwasyon, gagawin nyo rin ba yun?
Magpo-fall rin ba kayo to that kind of temptation? Or iiwasan ba ninyo? O babalikan ba ninyo? Minahal nyo maski na hindi na pwede? O kung kayo yung parte ng taong napakasala na, kayo ba'y papayag? Kayo ba'y maglalaban? Kayo ba'y susuko? O kayo ba'y papatay? To give a hint of what things that are going to happen. So, napaka-interesting pa. At the very least talaga, enjoy na enjoy. Paglabas ninyo, pag-uusapan pa ninyo kung anong dapat nangyari at sino ang tama at mali. Nakasalukuyan po pinag-uusapan ngayon ng MTRCB, kaya wala si Loris Gillian po dito. Dahil kasalukuyan nagkikipag-debate pa doon kung ano ang tama at mali. Ganun po ka-controversial ang naging climax ng pelikula. Oh my God, so, that's kaya ka po, interesting. hindi yung tawag dahil baka papuntahin ako doon, dahil baka ma-R kami. So, ganun po contentious. Ano ba ang contentious? Maigting sa maraming bersyon na pwedeng pag-usapan sa pelikula. Okay, thanks Sir Enrico. Next, more questions? Go ahead. Yung particular na scene na parang feeling nyo nahirapan kayo or hindi nyo pa nagagawa before. And sa tingin nyo, nabigyan nyo naman siya ng magandang ano talaga, kung baga naibigay nyo naman Performance. Were there scenes you remember? Parang ang dami, ano? Can you remember? Ako particularly like, yung sa bahay, yung away ng yung siraan ng gamit. Ako yun, pero baka sila may iba. O, alam mo naman, trust ako. Ako po, hirap na hirap talaga ako dun sa beach scene, yung nakatupo. Wow! Ano ginagawa? Buong araw po yun. Babad? From umaga hanggang kahit gabi, nakaganon ako. So, kabag po at pulmon yung ginagawa ko. Hindi. Pero, kasi first time ko pong gawin yun. Siyempre, nakakahiya naman, di ba, na tanggihan. Kasi sabi, nasa beach ka nga naman, mag-jacket ka, magpantalon, di ba? Nung nabasa ko nga, sabi ko, ay, merong beach na eksena, baka naman nagpe-prepare lang kami ng food or baka strolling lang, so pwedeng nakadress. Pero pagdating doon sa set, sabi, oh, lulusong na kayo sa tubig, so sige na, hubad na. Ay, grabe siya. So, pero syempre, direct Luis naman yan, I trust her, and hindi, kailangan na din naman talaga yun sa eksena. Pero, on a serious note, nahirapan ako dun sa part na napanood niya sa trailer, yung kaming tatlo. Oo, yun. So, syempre ako, ilang beses po namin inulit yun para sa angulo ng camera. And ako, as much as possible, gusto ko lagi take one kasi mas raw yung emotions mo, mas totoo siya. So, na-challenge ako doon kasi ilang beses siyang inulit. Pero dahil sa tulong na rin ni Direk Luis at yung support ng leading men ko, siguro po nagawa ko naman ng maayos. Yan po. Thank you. Okay. And kung JC, share naman kayo. Oo, share naman. Dito kayo Nahirapan yung eksena. Ako, like I said kanina, lahat ng scenes para sa akin mahirap. Lalong-lalo na yung first scene namin ni Erich. Kasi, ano ba yung first scene natin? Love scene, tsaka yung... Hindi, love scene, second yun. Yung second. first, yung parang may harutan na. Oo, yung first scene, parang harutan na. kailangan namin Ano ba yung i-establish. Ayun na talaga yun. Parang kailangan namin i-establish na mag-asawa kami dun sa story. So, nahirapan ako kasi akala ko merong feeling of process pa sa amin dalaw ni Erich. And hindi naman kami napakilala talaga personally. Nung umaga lang kami nakita nung date, di ba? Di ba sa project? Agad-agad eh. Kasi bigla akong pumasok tapos wala kaming time mag-usap or mapakilala yung isa't isa. Ganun ang situation nyo. Standby area na po kami. Pero sabi ni Direk Luis, ang dali-dali raw para sa'yo, inaawat ka pa raw. Sabi niya, inaawat ko pa nga yun eh. Hindi kasi may pressure. Very, very pressured ako. Lalong-lalo na kay Erich. Kasi syempre, akala ko, hindi pala akala ko, ang alam ko talaga, yung expectations ng mga tao para dito sa role na gagawin ko, mahirap talaga. Kaya ako kinakabahan, kaya kailangan ko ibigay talaga kung ano yung kaya kong ibigay. And it turned out, lahat pala ng mga eksena, ganun kahirap. Hindi pala siya madali. You have to do takes mga 2 to 3 times with same intensity, with same level of acting. And that's why I'm very thankful kasi very generous silang dalawa na same level of intensity yung binibigay nila each and every take. Na alam naman namin na sobrang hirap. Na si Erich, balde-balde na yung iniiyak. Pero take 2, ganun pa rin yung
iniiyak niya. So, di ba, parang sino ako para hindi sumabay sa ganun, nakakahiya, di ba? So, dahil sa kanilang dalawa yun.